mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, o Jimbo. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan, di ba? Pasensya na kasi alam ko nag-upload ako ng mga TikTok videos ko sa Facebook. Kasi nabobore ako. Ang boring kasi ng pageantry ngayon. So walang masyadong ganap sa pageantry, di ba? So instead of ma-miss nyo ako, edi mag-upload na lang ako ng mga videos sa mga ganyan-ganyan, di ba? At least mga original videos ko naman siya. At saka, boses ko yung ginagamit ko dyan. Ayan. Yan yung aking mga ganap sa TikTok. So, mga mga voice recorded, aking mga creations, no? Sa TikTok, at saka ina-upload ko sa Facebook. At saka sa Instagram, ayan, no? Nakakalungkot lang kasi parang patay yung makakaganapan ngayon sa pageant. Buti na lang nagkaroon ng ng Miss Grand Thailand nung nakaraan, di ba? But anyway, malapit-lapit na tayong bumiyahe dahil April na, and then pupunta tayo ng Philippines, which is actually medyo tinatamad ako, no? Pero sige, tuloy natin yan, push natin yan. So, ayun. Medyo magiging busy din ako siguro this week or next week kasi kinontak ko yung isang friend ko na general manager siya sa isang facility. Well, actually, boss ko siya dati. Actually, nag-work kami dati sa isang facility. Etong facility yung pinagtatrabawan ko ngayon. So, dati, siya doon? Receptionist. Tapos, back in 2018, bago ako magpunta ng Miss Universe kay Catriona nung time na yon. Nung taon na yon, nag-apply ako sa isang facility. Nandun siya. Nagulat ako. So parang yung interview ko sa kanya, yung interview niya sa akin, parang wala lang, parang normal lang, nagkamustahan lang kami. Hindi niya na ako tinanong ng maraming tanong kasi nga kilala niya na ako. So ayun. At saka nung nasa reception siya doon, lagi akong bumababa na ikipagtsikan sa kanya. Dinadalan ko siya ng food, mga ganon-ganon. Kasi nga dati yung business namin din, mga desserts, no? So dati dinadalan ko rin siya ng mga desserts, macaroons, cheesecake, brazo de Mercedes, mga ganyan-ganyan. Yung aming mga binibenta, no, online na mga desserts, sweets, ganyan. So, ayun, pag mabait ka talaga sa tao, mabait din sila sa'yo, di ba? May balik. So, hindi mo naman hindi mo naman, kumbaga, ginagawa yon para may ibigay sa'yo. So, parang don't expect anything in return, no? Kung may babalik man sa'yo na maganda, edi thank you. Kung wala, okay lang din. Thank you lang din. Ganun lang yun, no? Kasi pag mag-expect ka ng, alam mo yun na, halimbawa may gagawin kang maganda sa ibang tao and then mag-expect ka ng something in return or nagbigay ka ng gift, nag-expect ka rin ng gift na ibibigay sa'yo or better pa, parang hindi siya parang hindi siya sincere, no? Parang ginagawa mo lang yun na dahil may ine-expect ka ngang, nagagawin yun sa'yo. So, pangit yung ganun. Huwag ka mag-expect. Whether may binigay o wala, dapat you should be just happy, no? Kasi nakagawa ka ng kabutihan para sa kapwa mo. So, ako naman, in fairness, sa mga nagawan ko ng mga magagandang bagay, so may balik kahit na hindi ko siya hinihingi. Alam mo yun? So, may balik siya na kahit na hindi ako nag-expect, merong balik. Ang bait lang ni Lord. Diba? Ayun. But anyway, mga buweks, kamusta naman na kayo? Diba? Buhay pa ba kayo? Ayan, Holy Week na. Ayan, sa Philippines, no, malapit na ang Holy Week. Dito naman sa Australia, Easter naman ang tawag. Ayan. So, hello po sa mga nanonood dyan. Please don't forget
to subscribe to my channel, click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika sa mundo ng pageantry, di ba? Please like this video. Hindi ko na sasabing everyday and night muna, no? Sa mga chika sa mundo ng pageantry kasi nga masyadong tahimik ang pageantry. But anyway, eto naman ang bumulabog ngayon. Nakakaloka ito mga buweks, no? Ang Miss Cosmo International ay talaga namang usap-usapan ngayon pag tinignan nyo mga vichin, ayan, mga pages, mga Instagram accounts, lalong-lalo ng mga Indo, pati ang mga chay-chay, mga buweks. So talagang pinag-uusapan nilang Miss Cosmo kasi nag-umpisa ito sa vichin na sinasabi ang Miss Cosmo daw, di ba i-host yan sa December, ibig sabihin sa Vietnam sa December, di ba? So ngayon, eto na ang pasabog ng Miss Cosmo. So bali, usap-usapan na syempre pag may usok, may apoy, di ba? So usap-usapan na nga na 2 countries daw ang mag-host ng Miss Cosmo ngayong taon, etong December ha. Nakakaloka, di ba? Parang may nakita akong isang post na sinasabi na ang Miss Cosmo daw, parang MCO yan, di ba? Natawa lang ako sinasabing ito, Miss Copycat daw. Copycat talaga. Nakakaloka. So, yun daw ang ibig sabihin ng MCO. Miss Copycat. O, di ba? Nakakaloka na bansagan talaga silang ganyan. But anyway, ito na nga, no? Since nung last year, di ba sa Cambodia and Thailand, yung Miss Grand International. Kaya nga lang, they had to fly back to Thailand dahil nagkaroon ng malaking problema sa Cambodia, di ba? So ngayon, usap-usapan, actually malakas ang ugong-ugong na kinuha daw ni Bawang as isa sa mga host country, ang Cambodia. Ayan. So, ang dahilan nga nito, syempre, parang sinasabi ng mga pageant fans sa Vichin, sa mga Hindu, o dito muna tayo sa mga Vichin, sinasabi nila na since tinira nga ni Papa Nawad itong Miss Cosmo, no, na ginagaya Miss Universe, so sinadya daw ni Bawang na kunin ang Cambodia kasi nga diyan nagkaroon ng parang anong tawag dito, hindi naman controversies, kumbaga ng issues yung Miss Grand International last year. So parang binan ng Cambodia yung Miss Grand International, pati yung Facebook page, pati yung Instagram page nila or account, no, ng Miss Grand International. Kasi napatunayan ko yan nung nasa Cambodia ako noon. So hindi ko na ma-search sa Facebook yung Miss Grand International. So talagang restricted, talagang nakaban. Nakala ko nga naban din ako sa sa Miss Grand International nung time na yun. Kasi nung time na yun, di ba, medyo ginigisa natin si Papa Nawat nung nandun tayo sa Cambodia. But anyway, sinasadya daw ito ni Bawang kasi nga daw, since sa Cambodia kasi, ang Miss Grand International, parang yan yung kanilang Miss Universe. Kasi di ba nagpe-place sila dyan, though wala pa naman silang corona, no, golden crown from Miss Grand International, yung title talaga. Meron silang golden crown, pero puro runners up, no? Or runner-ups, tama ba yun? Bahala na kayo. So parang puro placement, no? So ngayon, since nawala nga sa Cambodia itong Miss Grand International, dyan umaasa ngayon si Bawang sa Cambodia na pwedeng umarangkada talaga yung papageant niya. Dahil nga iba rin, sumuporta ang mga Cambodians, di ba? So kung mapapansin nyo, etong Miss Cosmo Cambodia nung last year, di ba? Kitang-kita nyo naman na, di ba, hindi naman ito nag-place. Kumbaga, pumasok din ito sa
sa top 10 tulad ni Atisa Manalo. Kumbaga, nai-invite siya, 'di ba, sa mga events ng Miss Cosmo. So doon pa lang malalaman mo na mararamdaman mo na no, may purpose, 'di ba? May ano, kumbaga prioridad, no, pina-priority si Miss Cosmo 2024 Cambodia, 'di ba? Pero syempre, hihintayin pa natin yung official announcement, no? Or statement ng Miss Cosmo. Panigurado yan, sooner or later, ilalabas yan. Pag naglabas ng pasabog ang Miss Grand International at saka Miss Universe, panigurado maglalabas yan si Bawang. Ganyan naman yan eh, di ba? Ganyan naman siya. Kumbaga, kung ano yung parang naghihintay siya, kaya niya nga ginawang December ang Miss Cosmo eh. Para makita niya rin kung ano yung pasabog nung dalawang pageant, yung Miss Grand International at saka Miss Universe, para lagpasan niya, di ba? So kasi nung nauna siya nung October, parang siguro na-realize niya, tag-ulan naman nung time na nun, di ba? Marami silang event na, kumbaga, nasabutahe tapos tinuloy pa rin nila. Katulad nung fashion show nila, di ba? So, inulan yun, di ba? So, parang na-realize niya rin na imbis na October, gawin na nga rin itong December. Kasi nga, after no October ng papageant niya last year, natabunan siya ng Miss Universe at saka ng Miss Grand International, di ba? So, ang balak niya ngayon ay tabunan ang, kumbaga, lahat ng pageant, no? Kasi siya na yung huli, parang ganon. But anyway, ito pang isa, no? Sabi daw ng mga Vichin at saka mga Hindu, sabi ng mga Hindu, ano daw, dapat daw i-host sa Indonesia yung Miss Cosmo 2025. Well, for me personally, maganda rin yun, di ba? Katulad nga nung sinabi ni ALV, di ba? Kung halimbawa nag-title yung reyna ng isang bansa, maganda i-host, maging host country yung reigning queen, no? Yung country ng reigning queen. Para sa any pageants, no? Para mas madaling makakuha ng mga sponsors. Totoo naman yan. And since itong si Julia Street, no? Si Ketut Permata Julia Street ay taga Bali, Indonesia. Alam naman natin na lumaban dyan si Megan Young, no? Alam naman natin na nag-Miss Grand International dyan noong 2022. So maganda mag-host yan sa Bali, Indonesia. Bukod sa maganda, syempre makakapagsuot sila ng swimsuit. 'Di ba? Kasi kung sa ano ito, kung sa Jakarta, Indonesia ito, hindi sila makakapag-swimsuit, 'di ba? So I believe magandang idea na i-host din talaga. Totoo rin talaga yung sinasabi ng mga Hindu, no? Na i-host doon sa kanila. Pero kailangan nila ng pangmalakihang venue, 'di ba? Kasi yung ginanap yung Miss World ni Megan Young, parang maliit lang yung venue nun sa Indonesia, 'di ba? But nung ginanap naman yung Miss Grand International 2022 sa Bali, so ang daming places na naipakita nila magaganda sa Indonesia, 'di ba? So kumbaga, kaya din nilang pagsuotin ng swimsuit yung kanilang mga kandidata, 'di ba? So kung sa Bali, Indonesia ito. So yung mga chay-chay naman, ang mga chika naman nila, dapat daw i-host ito sa Thailand since meron silang first runner-up. Tapos, parang tinatag nila yung name ni Puy, yung may hawak ng license, kumbaga yung license holder ng ng Miss Cosmo, ayan, Thailand. Yung dating national director ng Miss Universe Thailand, di ba? Kasi nga, syempre, si Puy, pagdating sa ganyan, no, magaling talaga siya, no? Kumbaga, parang ang mas pinili ni Puy ang, ano tawag dito, ang license ng Miss Cosmo kaysa sa Miss Universe Thailand, di ba? Sobra-sobra yung mga promotions nila nitong si Puy sa Miss Cosmo, di ba? So parang, syempre nakita rin natin kung paano yung ginawa ni Puy sa Miss Global, di ba? Talagang pasabog kung pasabog yun. So kung sa Thailand naman ito gaganapin, panigurado, si Puy ay talagang hindi magpapahuli, no? Sa mga
pasabog, no? Sa production, sa promotions, mga ganyan-ganyan. So, walang lugi dyan ang Miss Cosmo, di ba? So, marami naman nagsasabi na mga Pinoy na nagko-comment doon, sabi ay wag daw dalhin sa Philippines ang Miss Cosmo. So I don't think mangyayari yan ng very early, no? Siguro kailangang i-win ulit ni Bawang ang mga puso ng Pinoy. Kasi ano sa totoo lang, itong Miss Cosmo, umpisa pa lang, unang taon pa lang kumbaga, pinaglaruan ng Pilipinas. So I don't think ganun kadali, no? Hindi katulad ng Miss Grand International. Nung time na yon, nung umingay yung Miss Grand International dahil nga lagi tayo nagpe-placement dyan, ng mga una, pangalawa, pangatlong taon, no? Well, anyway, actually, nag-aano tayo, maganda yung track record natin sa Miss Grand International. So, kumbaga, yung sinasabi ng mga Pinoy dati na ginamit yung Philippines sa Miss Grand International, kumbaga, noong mga unang taon, yung mga early years no, na Miss Grand International, I believe Miss Grand International didn't use the Philippines naman. Kasi to be honest, nagpe-place tayo. Kumbaga naghahanap lang si Papa Nawat ng perfect candidate, no? Ibig sabihin ng perfect representative ng Pilipinas sa Miss Grand International na talagang hindi niya pagsisisihan pag ibinigay niya yung corona, di ba? So let's say, lagi niyang fina-front yung Philippines nung time na yon, pero at least nagkakaroon tayo ng placement, di ba? Hindi tayo naliligwak sa, anong tawag dito? Sa first cut, no? Nung mga previous years, nung ibig sabihin yung mga kauna-unahang taon, pangalawa, pangatlo, pang-apat, nung Philippines, no? Ang natatandaan kong naligwak tayo, yung kay, anong tawag dito? Kay Eva Patalinhog. And then sumunod si, ay, naligwak pa si Eva Patalinhog, hindi ko matandaan. Hindi ba siya nakapasok ng first cut? Hindi yata, no? Sorry just correct me if I'm wrong. And then si Samantha Ashley Leo. Samantha Ashley Leo. Di ba? Yun, naligwak din siya sa Venezuela. And then, ito nga si Nikki Dimura, di ba? Nag-walk out pa sa Vichin. So, ayun. So, tingin ko ito talagang Miss Cosmo ay gustong-gusto talagang somplangin, no? Gustong-gusto talagang somplangin, banggain itong Miss Universe at saka Miss Grand International. Kaya, talagang inilalako ni Bawang ang kanyang organization, which is tama lang naman, di ba? So, syempre, gagawin niya lahat para sa para sa kanyang business. Syempre, business niya yan, di ba? So, kung saan siya kikita at kung saan siya aarangkada, doon niya talaga ilalako ang kanyang papaget, no? Siguro hindi niya na naiisip yung Indonesia kasi nga, syempre, di ba kinoronahan nga itong si Kitut sa Indonesia pero hindi din naman ganun kapasabog yung dating ng Miss Cosmo sa Indonesia. Kumbaga sila lang din yung nagko-comment dun sa mga post ng Miss Cosmo, di ba? Wala namang mga taga-ibang bansa, halos. Wala namang masyadong mga taga-Latik, wala namang mga Pinoy or mga, ano yun, mga Chay-Chay or Cambodians na nagko-comment dun sa mga post ng Miss Cosmo sa Facebook at saka sa Instagram. Kumbaga sila lang din mga Indo na mga dilulo, no? Ang mga nagko-comments doon, hindi katulad pag tayo nanalo, ang daming nagko-comments, di ba? Iba't ibang lahi. So, ayun. Sa Cambodia, siguro, umaasa si Bawang na yung naging trato ng Cambodia sa Miss Grand International ay malalagpasan, no? Kung doon niya i-host ang Miss, kung matutuloy ito ang Miss Cosmo sa Cambodia, no? And then Vietnam. So panigurado yan kung sino magiging host country, panigurado yan, papasok yan ng runner-up. Or siguro pwedeng baka title pa, di ba? So, ayun. Anyway, mga Bwex, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga upi-opinyon. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga Bwex, and I love you all. Bye! See ya!